Praise God. Praise God. God is good all the time and all the time. God is good. Praise God. Praise God. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Sa pagkakataong ito, tayo po ay dudulog, lalapit sa ating Diyos na buhay ng may pananampalataya na kung saan may dalawa o tatlo na nagkatipon sa kanyang ngalan. Naroon siya sa kanilang kalagitnaan. Sa araw na ito, tayo po ay dudulog sa Panginoon sa ngalan ng bayan ng Maragondon sa probinsya ng Cavite. Ating hihilingin na maitatag ang altar ng ating manunubos sa bayan ng Maragondon. May mudag sa atong mga kaigsuunan diha sa Visayas ug sa Mindanao. Bisan pa katong atong mga kaigsuunan nga anaa sa Luzon ug sa laing nasod. Dalaygon ang Ginoo sa walay katapusan. Ang atin pong pagsambay mula sa Aklat ng Mga Awit, 83 kabanata, ang talata po ay 1. Huwag kang manahimik, O Diyos. Huwag kang magpabaya. Ikaw ay kumilos. Huwag kang manahimik. Huwag kang manahimik. Huwag kang manahimik, O Diyos. Huwag kang manahimik. Huwag kang manahimik. Huwag kang manahimik, O Diyos. Huwag kang magpapaya, ikaw ay kumilos. Huwag kang magpapaya, ikaw ay kumilos. Huwag kang manahimik, huwag kang manahimik. Huwag kang manahimik, O Diyos. Manaming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataon na minsan pang makadulog at makalapit sa iyong banal na harapan. Ama, kami po ay nagpapakumbaba, humihingi ng tawad sa lahat naming pagkakasala, sa aming idinadalangin sa iyo. Ang paglilinis sa lahat naming karumihan, sa lahat naming kasalanan, at ang aming panalangin na banal na tugon ng aming manunubos ang siyang pumawi sa lahat naming kasalanan. At sa pangalan ni Jesus, idinadalangin namin sa iyo ang bayan ng Maragondon sa probinsya ng Cavite. Ang aming panalangin ng lahat ng altar at lahat ng kasunduan na ginawa sa Maragondon ng hindi ayon sa pangalan ng aming manunubos ay mapawalang bisa sa pangalan ni Jesus. At sa pangunguna ng iyong Santong Espiritu, ang aming hiling maitatag ang altar ng aming Panginoong Hesukristo sa bayan ng Maragondon. Maraming salamat po ang aming pag-asa. Tinugon niyo at tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoon. Amen. 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 Praise God. Praise God. Ang ating pong pagbubulay ay mula sa Aklat ng Genesis. Ika-4 na pong kabanata. Ang talata po ay 5 hanggang 8. Isang gabi, ang tagapangasiwa ng mga inumin at ang punong panadero ay parehong nanaginip. Kinaumagahan, nang dumalaw si Jose, napunan niyang nababalisa ang dalawa. Tinanong niya kung bakit at sila na may nagpaliwanag. Alam mo, pareho kaming nanaginip, ngunit wala ni isa mang makapagpaliwanag ng kahulugan ng mga iyon. Ang Diyos lamang ang nakakapagpaunawa sa atin ng kahulugan ng mga panaginip, sabi ni Jose. Ano ba ang napanaginipan ninyo? Ang Diyos po ang magpala ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Ang bahagi pong ito ng banal na kasulatan ay maliwanag na nagkakaloob sa atin ng pagkakataon
upang upang ating mas maunawa ang kalagayan ni Jose. Kapag atin pong binigyang pansin, ating mapupuna yung kakayahan, yung karunungan na ipinagkaloob ng Panginoon sa kanya nang hindi niya ipinagyayabang. Alam niyo po, ito yung nakatutuwa sa mga naglilingkod sa Panginoon. Hindi po nila nagagawa na ipagmalaki yung kanilang mga sarili. Samantalang nagtataglay sila ng mga pambihirang kakayahan, hindi po yun para ipagyabang. Kaya, kapag meron kayong nakita na proud dun sa kanyang taglay-taglay na, marunong ako nito, magagawa ko yung ganito, magagawa ko yung ganyan. Ay, nako, kapatid, isip-isipin mo, kwentahin mo. O, Bernie, pinagkukwenta mo pa kami. Opo, tingnan nyo. Ito kaya ilingkod ng Panginoon. Sapagkat sa banal na kasulatan, kahit po si Apostol Pablo, sabi niya, kung meron akong ipagmamalaki, ito ay walang iba kundi ang aking tagapagligtas. Alam niyo po yun, no? Samantalang may karunungang taglay. Sapagkat samantalang may kakayahang taglay. Si Apostol Pablo, halos yung New Testament po, ano po, napakalaking ambag yung kanyang ginawa sa pamamagitan ng pagsulat ng mga katotohanang nagmumula sa Panginoon. Pero wala pong pagmamalaki na matatagpuan kay Apostol Pablo bagkus noong mga pagkakataon na siya pinipigilan pa kasi gusto niya ngang manumbalik sa Jerusalem. Aba, sabi niya, kung yan ang inyong, ang sinasabi pa nung isa sa mga nangusap sa kanya, ito ang wika ng Panginoon, sabi niya. Pero sabi ni Apostol Pablo, eh, yan ang inyong palagay, sabi niya. Pero kasi, gusto kong maipahayag ang katotohanan. Gusto kong maihatid sa kanila kung ano yung ginawa ng Panginoon sa akin. At yun po ang nangyari. Nangyari ang dapat mangyari. Siya po napiit. At dahil sa mga ito, walang pagmamalaki na matatagpuan kay Apostol Pablo o kahit kanino man na kumikilala at nagpapahayag na sila'y isinugo ng Panginoong Hesus. Paano naman, Bernie? Hindi naman mapasisinungalingan na yung mga umaangkin, yung mga nagsasabi na sila lingkod ng Panginoon. Meron naman silang tinataglay na kapangyarihan. Alam nyo po, huwag tayong magpa-daya na porkit may nakita tayong kapangyarihan, lingkod na ng Diyos. Mga kapatid, kahit po ang kaaway, merong taglay na kapangyarihan. Sapagkat alam niyo ang Panginoon, sa kanyang kahabagan, hindi kinuha yung kapangyarihan kay Lucifer nung siya uh, tinanggal sa presensya ng Panginoon. At yun samantalang kay Lucifer, ito ay napakabigat na bagay. No? Na, bakit ako tinanggal? Di ba? Ano yung kanyang desire? Sabi niya, ilalagay ko ang aking trono ng higit sa iyong trono. Grabing kaisipan yun. Ano po? Na mas magaling siya doon sa gumawa sa kanya. Yun po ang kaisipan ni Lucifer. At alam nyo, ito po habang tayo nag-aaral ng salita ng Panginoon. Isang maliwanag na ipinakita ng Panginoon sa inyong lingkod. Yung kayabangan dumadating dun sa mga nilalang
na walang tunay na pagkilala dun sa lumalang sa kanila. Alam niyo po nawala yun. Kasi natuon yung pansin ni Lucifer sa kanyang sarili. At alam niyo ba, maraming mga tao ang sa kasalukuyan, ganyan ang nangyayari. Ang kaibahan lang, si Lucifer, tinataas niya yung kanyang sarili. Yung mga tao sa kasalukuyan, ibinababa yung kanilang mga sarili. Pero, ang tuon pa rin ng pansin, sarili. At alam niyo po, isa ito sa akin na naranasan ko na napakababa ng aking tingin sa aking sarili na ang Panginoon nangungusap sa akin. Sabi niya, hindi kita nilikha na ganyan. Hindi kita nilikha na walang kuwen. Hindi kita nilikha na mababa kaysa iba. Kasi po yun po yung aking pakiramdam. At ito po kasinungalingan, maliwanag na kasinungalingan ng kaawa. Ano po gagawin ko? Tatanggapin ko ang sinasabi ng Panginoon na ako'y hindi nilikha na walang kwenta, bagkus napakahalaga, napakahalaga ko sa harapan ng aking Panginoon. Alam niyo po, itong katotohanan ito ang naghahatid sa inyong lingkod na sa gitna ng mga kahinaan, sa gitna ng mga pagkukulang, sa gitna ng mga bagay na alam ko, hindi ako karapat-dapat sa Panginoon. Pero sa tuwing maaalala ko kung paanong yung kanyang anak galing sa langit, ipinababa dito sa lupa para agawin ako sa kamay ng kadiliman at ihatid sa kanyang kamangha-manghang aliwanagan. Mga kapatid, dito tayo tinatawag ng Panginoon. Yung kaisipan na hindi ayon sa sanlibutan, na hindi ayon sa kasinungalingan ng kaaway. Nung nanaginip yung panadero at yung tagapangasiwa ng inumin ng Farao, walang makapagpaliwanag, kaya't labis silang nabalisa. At nakita ito ni Jose. Sabi niya, bakit kayo nababalisa? At kanilang sinabi kay Jose, pareho kaming nanaginip, pero walang makapagpaliwanag ng kahulugan yon. Alam niyo po ang tugon ni Jose? Ang Diyos lamang ang makakapagpaunawa sa atin ng kahulugan ng mga panaginip. Siya po, meron siyang kaunawaan na nagmumula sa Panginoon. Mga kapatid, gusto kong ipaalala ito sa bawat isa na samantalang sa bahaging ito ng banal na kasulatan, panaginip ang ipinagkaloob ng Panginoon kay Jose na kakayahan upang maipaliwanag sa kasalukuyan po. Ano ba yung kakayahan na ipinagkaloob ng Panginoon para sa iyo? Isa ka bang guro? Aba, di pinagkalooban ka ng Panginoon ng kakayahan para makapagpaliwanag ng mga subjects na nakatuon para sa iyo, no? Ikaw ay English teacher, praise the Lord kasi maipapaliwanag mo yung English subject. Ikaw ay music teacher, praise God kasi maipapaliwanag mo. Kasi po tayo, ang tuon lang natin doon sa mga supernatural. Samantalang ito po ay totoo na mula at galing sa Panginoon. Hindi po limitado ang kilos galaw ng Panginoon sa mga bagay na ito.
God is greater. God is better. God does something good. At ito po, posible sa pamamagitan ng paglakad sa katotohanan ng salita ng Diyos. Samantalang English teacher ka pa, tingnan mo yung prinsipyo at yung mga katotohanan na nakatuon din o may kinalaman sa salita ng Diyos. Meron po tinatawag sa English na subject, verb, agreement. Nako, ayan na. Sasampulan ko na kayo. Subject, verb, agreement. Sa pagka po pinaikli yan, SVA. Na kapag ang isang subject ay singular, ang iyo pong magiging verb ay plural. Oh, ano yun? Nilalagyan po ng S. So kapag ka sinabi mo pong Mary runs fast. Si Maria ay tumatakbong mabilis. Ba't ganun? Bakit merong yung run, nilagyan mo ng S? Si Mary lang. Nagsosolo lang si Mary. Ayun po ang prinsipyo ng subject, verb, agreement. Kailangan po magkaisa sila, yung tinatawag na agreement, pagkakaisa. Para magkaisa yung subject mo at yung verb mo, kailangan kapag singular, iisa, yung subject mo, yung verb, yung action word, plural. Kaya nilalagyan ng S. Di tama yung thanks God. Naku, baka masaktan kayo sa akin. Ako teacher nyo. Ayun. Paano naging mali yung thanks God, Bernie? Kasi gusto ko talaga maraming pasalamat sa Panginoon. Yung subject po, yun, di ba? Subject, verb, agreement. Di mauuna. Nasaan yung subject mo sa thanks God? Bakit? Pwede naman yun. Yun na nga, uulitin ko. Yung, oh, yung kalagayan din ng iyong subject. Ano po? Kapag ka magpapasalamat sa Panginoon, simple, o madali na. Thank God. Next time natin mag-usapan to kasi matagal to. Biglang umangal no? Hindi mo, yun nga yung sinasabi ko na when we explain things, when we know things, pabiyaya ng Panginoon sa atin yan. At alam nyo, maraming hindi nakakaunawa na sila'y nagtataglay ng kakayahan galing sa Panginoon. May kausap po ako na isang kabataan. Sabi ko, ano ba kukunin mo pagka ikaw mag-aaral na ng kolehiyo? Ano ba ang gusto mo maging trabaho? Sabi niya, kasi etong subject na ito ang gusto ko. Sabi ko, gusto mo ba ka akong mag-teacher? Sabi niya, kasi mag-aaral na naman. Puro aral naman yung teacher. Sa isip-isip ko lang galang to, teacher yung karap niya. Pero sabi ko nga, alam mo yung kagalakan na binibitbit ng teacher kapag nakikita niya yung estudyante niya natututo. Higit dun sa sweldo na tinatanggap niya.
mas mas importante sa kanya. At alam niyo po ito'y totoo lalo na sa mga guro natin sa public school na yung kagalakan nila naranasan ko po 'yan 'no, na may mga teacher ako na sobra-sobra, higit pa yung ibinibigay na pagpapahalaga sa mga estudyante, nararanasan ko po. At ako po'y nagpapasalamat sa Panginoon because when I experienced that, I realized how favored and blessed I am. At mga kapatid, dapat natin niyang ipagpasalamat sa Panginoon sapagkat ang Diyos ang tunay na nagkakaloob ng pabor sa lahat ng panahon. So, ano yung kakayahan na meron ka? Galing sa Lord yan. Pagkakataon mo na para ipahayag sa iba na ang Diyos ang pumili at tumawag sa iyo. Manalangin po tayo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat sa pagkakataon na minsan pang makadulog at makalapit sa iyong harapan. Maraming salamat po sa karunungan na iyong ipinagkaloob. Maraming salamat sa kakayahan. Patawarin mo po kami na nabaliwala namin ang mga ito sapagkat ang tuon ng aming pansin ay nasa aming mga sarili. Panginoon, sa oras na ito, ipahintulot mo na sa aming pagkaunawa sa mga galing na iyong ipinagkaloob, amin itong maibahagi sa iba upang maihatid namin sila sa iyong kaliwanagan. At sa pangalan ni Jesus, kami po'y nananalig. Magiging pagpapala ang buhay ng iyong mga lingkod para sa katuparan ng iyong dakilang kalooban. Lord, namin ding idinudulog sa iyong bayan ng Maragondon sa probinsya ng Cavite. Ang aming panalangin, Lord, ikaw po ang magkaloob ng pagkakaisa sa katawan ng aming Panginoong Hesukristo. Dasal namin ang unawaan. Dasal namin na maunawa, tanggapin yung kakayahan ng bawat isa. Yung kakayahan, yung kalakasan, yung karunungan na ipinagkaloob mo. Maging dahilan kung bakit ito ang siyang maging ugat ng pagtatatag ng altar ng aming Panginoong Hesukristo sa bayan ng Maragondon. At sa pangalan ni Jesus, we declare the fire of revival sa pangalan ni Jesus. Pahintulot mo, Panginoon, itong maging pasimula ng dakilang pagkilos mo sa bayan ng Maragondon. Ayan mong maranasan ito ng Baguio City, Cagayan de Oro, Legazpi, Lipa, Manila, Pampanga, Pateros. Kumilos ka po ng may kapangyarihan sa mga bayang ito. Dumaloy ang iyong kaunlaran at maranasan ng buong Luzon, Visayas at Mindanao. Pahintulot mo, Panginoon, na sa tagumpay na aming gaganapin, tatanggapin. Lord, maipahayag ang iyong salita sa sambayan ng Pilipino. Yung pagkatawag mo sa amin to be the launching pad of the gospel, to be a missionary sending country, and to be the America of Asia in the height of its glory. Dasal din mo namin ang pagkilos mo ng may kapangyarihan sa aming mga tagapaglingkod, sa aming President Marcos, Vice President Duterte, sa Senado, Kongreso, Judiciary, Military, Police, local government. We declare the fear of the Lord na maghahari sa aming gobyerno. At Lord, ang aming hiling, mailantad ang lahat ng kasinungalingan ng kaaway upang maaresto ito ng iyong kapangyarihan at katwiran. Dasal din po namin ang iyong pagsama sa aming mga misyonero sa iba't ibang panig ng daigdig. Lord, ikaw po ang kumilos at magkaloob ng karunungan upang maganap nila ang dakila mong kalooban. As we also pray, Panginoon, sa aming mga OFWs
na tinawag mo bilang overseas Filipino witnesses. Hayaan mong sila'y sumaksi ng may kapangyarihan sa mga bansa na iyong pinagdalhan. As we also pray sa aming mga training agencies, katulad po ng Main Lifeline, Asian Center for Missions, Elijah House Philippines, Church Renewal, Asia Pacific International Institute Studies. Lord, ikaw pong magkaloob ng lahat ng pangangailangan ng bawat ministeryo upang matupad ang dakilang kalooban mo. We also ask for the fulfillment of your purposes para sa aming mga tagapaglingkod, amang Diyos, at tunay na maranasan ang iyong pagsama sa pangalan ni Jesus. We also pray sa mga bansa ng Vietnam, Cambodia, Myanmar, Laos, Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia, Brunei. Lord, kilusan mo ng may kapangyarihan ng mga bayan na tutunguhin ng iyong lingkod. We declare fire of revival in Jesus' name. Maging sa Hong Kong, Macau, Taiwan. Lord, kumilos ka po. Maipahatid ang iyong espiritu. Maipahatid ang iyong kapangyarihan sa Japan, China, South Korea, North Korea, Brazil, Russia, at Amerika as we speak peace over Israel. Maraming salamat po. Ang aming pag-asa at tinugod at tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Lagi po nating tatandaan sa anumang pagsubok, problema, kahirapan, sakit, karamdaman. Tayo dudulog lalapit, tatawag sa Panginoon dahil sa Diyos walang imposible. Sa pagkakataong ito, hayaan niyo pong salitain ko ang basbas ng Panginoon sa inyo at sa inyong sambayan. I declare the everlasting love of the Father. I declare the unending blessings of the Son. I declare the sweet, sweet, sweet fellowship of the Holy Spirit now and forevermore. I declare this new house and lot with parking, with a new vehicle, and with a flourishing business. In Jesus' name. Amen. 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 Praise God. Praise God. Hanggang sa susunod po, sama-sama nating ideklara, Pilipinas, God bless you big time. And so we declare, to God be all the glory in Jesus' name. Amen. 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 Praise God. Praise God.